Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa ating pong serye ng Thematic Sermon of the Bible every Sunday. At ang bawat aklat ng Biblia ang ating pong tinatalakay at ang tema nito sa isang aklat. So tayo po ngayon ay nasa aklat ng ikalawang Timoteo. Sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan ngayong umaga, ay ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagnamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Lalanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So, ang thematic sermon of the Bible ay ang ating pong tinatalakay every Sunday sa ating pong online worship service. Alright? So, ngayon po ay narito tayo sa Paul's letter at sa mga liham ni Pablo sa mga simbahan at individual. So, tayo po ay nasa ikalawang Timoteo. At pinamagatan po natin ang ating pong mensahe ngayong gabi, ang kapangyarihan ng kasulatan sa pagtuturo at paghahanda ng lingkod ng Diyos. Okay? So kung kayo po ay mayroong mga tanga na Biblia, ay pwede kayong makibuklat sa akin sa aklat ng ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 and 17. So ito po ang pinakatema ng aklat ng ikalawang Timoteo na isinulat ni Pablo. Atin pong basahin ang Timoteo chapter 3 verse 16 ng ikalawa ng Timoteo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na samahan tayo sa gabing ito ng ating pong pananambahan at maunawaan natin ng mensahe na dadalihin niya sa atin sa mga sandaling ito. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pag-iingat, sa iyong patnubay. Aming dinadalangin, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na ikilos mo sa aming buhay, sa bawat isa sa amin. Nanawa ang mensaheng ito ay maging malinaw at maging kapakinabang sa bawat isa. Ito po ang aming hinihiling sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Right? Ang 2 Timoteo ay liham ni Apostol Pablo kay Timoteo
na nagbibigay ng mga huling aral at paalala upang manatili siyang tapat sa ministeryo. Tinuturo dito ang kahalagahan ng pananampalataya, pagtitiis sa pagsubok at paggamit ng salita ng Diyos bilang gabay sa buhay at paglilingkod. Ito pong liham na ito ay huling liham na naisulat ni Pablo. At nang maisulat niya to, ay malapit na po siyang pugutan ng ulo doon sa Roma. Kaya itong huling habili niya ay napakalungkot para kay Timoteo na matanggap niya ito. Pero dito ay punong-puno ng pagpapalakas ng loob na ang isang lingkod ng Diyos para maging handa ay kailangan niya ang gabay sa paglilingkod, walang iba kundi ang salita ng Diyos. So atin pong susuriin ang talatang ito at meron po tayong ilang mga katanungan sa pagsusuri ng dalawang talatang ito. Ano po? Okay? Ang tanong ay, ano ba ang ibig sabihin ng kinasihan ng Diyos sa konteksto ng lahat ng kasulatan? Yung pong salitang kinasihan ng Diyos, sa wikang Griego, ang tawag po dyan ay theopneustos o God-breathed. Sa atin Pilipino ay kinasihan or hiningahan, literally. Ay nangangahulugan ang lahat ng kasulatan ay hiningahan o pinangasiwaan ng Diyos mismo. Ibig sabihin, ang mga salita sa Biblia ay hindi lamang po gawa ng tao, kundi direktang nagmula sa inspirasyon ng Diyos. Kaya ito po ay may kapangyarihan magturo ng katotohanan. Right? Kalawa, paano nagagamit ang kasulatan sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagtatama ng maling katuruan? Ang sagot po natin dyan, nagagamit ang kasulatan bilang batayan ng tama at mali. Sa pagtuturo, ipinapaliwanag dito ang tunay na kalooban ng Diyos. Sa pagtatama naman, tinutulungan itong iwasto ang mga maling paniniwala o doktrina upang hindi maligaw ang mga mananampalataya. Ikatlo, ano po yung kahalagahan ng pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay sa buhay ng isang lingkod ng Diyos? Ang sagot po natin ay mahalaga ang pagtutuwid upang maitama ang maling asal o gawin ng tao at maibalik siya sa tamang landas. Ang pagsasanay naman ay proseso ng paghubog sa sarili upang mamuhay ng matuwid ayon sa mga aral ng Diyos na siyang nagbibigay kakayahan sa lingkod ng Diyos na maging karapat-dapat sa kanyang ministeryo. Mga kapatid, dito ay pinapakita lamang ni Pablo kung paano i-handle ang pagtuturo ng salita ng Diyos, sapagkat may mga nagtuturo na hindi naiintindihan ng kanilang mga itinuturo patungkol sa banal na kasulatan. Ano po? Meron pong isang mangangaral na nagturo ng patungkol sa Biblia at ginawa itong literal. At siyempre, mababasa natin minsan doon sa mga sinabi ng Panginoon na kahit kayo'y matuklaw ng ahas, ay hindi kayo maaano. So, ngayon, ang ginawa niya ay kumuha ng ahas at i-demonstrate pa niya na kahit humawak siya ng ahas at matuklaw nito, ay hindi siya maaano. So, sa mga daling sabi, hawak niya yung ahas, tinuklaw siya sa may tenga. Ayun. Mga ilang segundo,
medyo naggiray-giray na at yun, bumula ng laway. So, ano po ang ibig nating sabihin? Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay kung hindi natin maintindihan ito ng maayos, hindi natin ito matuturo din ng maayos. Kaya ito pong tagapagturong ito namatay. Ibig sabihin, hindi po ganoon ang interpretasyon na literal. Na kumuha ka ng ahas at pag tinuka ka, hindi ka maano, tinuka siya. Hindi patay. Amen po, nakuha niyo po. Iba naman, pag unawa, na kapag ang kanan mo'y nagkasala, putulin mo ito. Kung pinutol niya yung kamay niya, di wala na siyang kamay. So, ganun ba ang ibig sabihin ng mga pagtuturo, pagtutuwid? Ay hindi po ganun. Kaya kung aalamin natin po ang salita ng Diyos, kinakailangan talagang pag-aralan. Sapagkat ito po ay hindi magko-contradict sa doon sa kalooban ng Diyos. Kaya meron pong mga kulto na talagang aatakihin nila ang Biblia na peke daw ang Bible kasi mali ang tinuturo. Yung nagtuturo nga ang mali, hindi po ang Biblia. Kahit kailan, hindi po magkakamali ang Bible. Magkakamali yung nag-i-interpret. Kaya ito pong pag-aaral natin ngayon ng salita ng Diyos, napakahalaga na uunawaan po natin ang konteksto. Kaya po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, meron po tayong tinatawag na hermeneutics o yung science of interpretation. Na inaalam mo yung background, yung konteksto, sinong sumulat, kailan sinulat, bakit isinulat, anong wika ang ginamit, anong layunin. So lahat pong yan ay inaalam upang hindi magkamali ng interpretasyon. Sapagkat pag yan ay isinalin mo ng literal, ay doon ka talaga magkakaroon ng problema. Katulad nga po ng ibang mga ngaral na sinubok nila kung totoo talaga. Di nakamali sila ng paliwanag ngayon. So kaya po, meron ding kumbaga danger, lalong-lalo na doon sa mga hindi nag-aral. Alright? Na magtuturo na hindi mo namang alam talaga yung konteksto. So, yung pong makikinig ay talagang madadamay din. Kaya kahit po kayo na nakikinig, dapat nagtatanong. Kasi ang importansya diyan, kung ano ba yung mapapakinabang natin. At dito sa ating pag-aanalisa, kung tinuturo ito yung pagsasanay naman sa yung paghubog sa sarili upang mamuhay ng matuwid, ayon sa aral ng Diyos, na siya nagbibigay kakayahan. Kasi dito, makikita natin kahalagaan ng pagtutuwid sa likong gawain. Pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kung ikaw ay mapapahamak, madidisgrasya, ay maling turo yan. Kung salita ng Diyos yun ang nagiging epekto, ay lahat po nagtuturo ito talagang mapapahamak, pati nakikinig. So wala pong pagkakamali ang banal na kasulatan. Ang nagkakamali, yung nag-i-interpret nito. Kaya kailangan po ito ng masusing pag-aaral. Alright? So ito po yung kahalagahan. Pagtutuwid sa likong gawain, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Okay? At sinagot na po natin yan. Mahalaga ang pagtutuwid upang maitama ang maling asal o gawin ng tao. At may balik siya sa tamang landas. At ang pagsasanay naman ay proseso ng paghubog sa sarili upang mamuhay ng matuwid ayon sa mga aral ng Diyos na siyang nagbibigay kakayahan sa lingkod ng Diyos na maging karapat-dapat sa kanyang ministeryo. Amen? Right. Ika-4 na katanungan natin. Ano ba yung layunin ng kasulatan ayon sa talatang ito? Ang layunin ng kasulatan ay upang ihanda ang lingkod ng Diyos na maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain.
Ito po ay isang gabay para sa espiritual na paglago at kapakipakinabang na paglilingkod. Mga kapatid, ang kasulatan po ay nagsisimula sa Genesis at nagtatapos sa Revelation. At yan po ay binubuo ng 66 na aklat ng Biblia. Okay? Kaya kung kayo po ay nakikinig at sinusundan po ninyo itong ating serye, ay atin pong nakita yung mga tinutukoy na mga aklat ng Biblia. Kaya mahalaga po na talagang pag-aralan ng banal na kasulatan sapagkat ito po ay nagtuturo, okay, ng ikabubuti ng tao, hindi po ikasasama. Kasi kapag napahamak ka, ibig sabihin, hindi tama yung itinuro. Kaya po yung mga simbahan na puno, na sinasabing nagtuturo ng salita ng Diyos, pagkatapos ay hindi nagbabago ang mga tao, napapahamak at mayroong mga abuse na nangyayari, ay alamin natin kung katotohanan ang tinuturo o baka naman mali talaga yung mga tinuturo. So meron pong ganyan. Meron na nga tayo niya sa Pilipinas na yung nagtuturo ay nagke-claim na siya ang appointed son of God. Saan ka makakakita ng appointed son? Alright? Sa Biblia. Kaya yan po ay napaka-dangerous na mga teacher yan. Kaya aalamin po natin kung ang mga tinuturo ay nanggagaling talaga sa banal na kasulatan. At kung yan ay interpreted ayon po sa konteksto at kung ano magiging pakinabang natin dito. Kasi kapag ito ay hindi na si Kristo ang itinataas, malaki na po ang problema natin dyan. Kapag ang Diyos ay hindi na naluluwalhati at tao na ang naluluwalhati, malaki po ang problema natin dyan. Kaya nga, napaka-safe po tayo kapag nakita po natin ang banal na kasulatan na walang ibang niluluwalhati kundi ang Diyos, hindi ang tao. Alright? So, kung bubuodin po natin, ano po? Ang lahat ng kasulatan ay mula sa Diyos. Right? Meron po tayong 66 book at ang author niyan ay nasa 42. Iba-iba ang author na ginamit ng Diyos para isulat yung kanyang salita. At ang mga may layuning ito, ituro ang katotohanan. Itama ang maling paniniwala, ituwid ang maling asal, at turuan tayo kung paano mamuhay ng matuwid. Mga kapatid, yan ang layunin ng banal na kasulatan. Makinig po kayo mabuti. Itama ang maling paniniwala, ituwid ang maling asal, turuan tayo kung paano mamuhay ng matuwid. Kaya dito sa tatlong objective na to, alright? Kapag yung maling paniniwala mo ay hindi na itama at na patuloy ka pa rin, ay mali yung napakinggan mo. At yung asal mo ay hindi nagbabago, mali yung napakinggan mo. At tinuruan ka ng mamuhay ng matuwid, pero baluktot ka pa rin, mali ang napakinggan mo. Kasi ang Biblia, kahit kailan ay hindi magkakamali ng itinuturo nito. Bakit po? Sapagkat ito ay salita ng Diyos. Yan ang layunin nito. Sa pamamagitan nito, sabi nga ni Pablo, ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa paggawa ng mabuti. Ngayon, kung kasamaan ang ginagawa niya at hindi mabuti, kahit pahawak niya ng Biblia, meron po tayong problema dyan. Naintindihan niyo po? Kasi nga, itong mga lingkod ng Diyos, ang objective talaga nila, gumawa ng mabuti. Sa paggawa ng mabuti, hindi paggawa ng kasamaan.
Kasi kung ikaw ay pastor, ikaw ay manggagawa, ikaw ay missionary, at pang sarili mo ang inaasikaso mo, ay hindi sa kabutihan ng paggawa ng kabutihan, may problema tayo dyan. Amen po. Kaya napakahalaga na kahit po tayo ay karaniwang miyembro, ay nagsusuri. Lagi kayong magtatanong, yan ba ang sinasabi ng Biblia? Yan ba ang ating tamang interpretasyon? Kaya napakahalaga po ng pagsusuri sapagkat dito tayo nagiging kumbagay matalino. Right? Kung kayo ay mapapahamak sa pakikinig ng salita ng Diyos, abay tigilan nyo na yan. Pero kung kayo napapabuti, ay magandang tinuturo sa inyo. Amen po. Right? So, ang kapangyarihan ng kasulatan sa pagtuturo at paghahanda ng lingkod ng Diyos. Okay? Ang tanong po natin ay paano magiging gabay ang kasulatan? Right? Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, maraming tao na gustong magbago ang buhay. Pero nahihirapan silang baguhin ito. Right? Nagpalipat-lipat na ng kung anong relihiyon, gumawa ng kung ano-anong mga ritual, o anumang bagay na sa palagay nila ay makatutulong, ay wala pa rin. So narito ang banal na kasulatan, ang ating tinatawag na gabay sa ating pamumuhay. Sapagkat narito ang kumpleto at eksaktong gabay ng Diyos. Kumbaga nga parang ano yan sa isa pong navigator, yan po ang mapa. Yan po ang compass na kung saan ka pupunta. Dahil kung wala kang maggagabay sa iyo sa buhay na ito, talagang magkakaligaw-ligaw ka. Kaya po ang banal na kasulatan ay pinag-aaralan. Ito po ay napakahalaga. At ito rin ang binigyan ng papuri ni Kristo. Kung naalala nyo si Mary at Martha, si Martha abalang-abala sa kanyang mga pagkaabala, no? Samantalang si Maria ay naroon sumalampak na para makinig kay Jesus. At yun, binigyan ng value ang salita ng Diyos. So kaya ang Biblia, kapag ito'y binigyan natin ng value, hindi aalisin ng Diyos sa atin yan. Sapagkat yan ay may buhay. Nagbibigay ng buhay. Amen. Napakahalaga nito sa atin, ang salita ng Diyos. So ito yung ating gabay sa buhay. At grabe ang pakinabang dito kung nabasa po ninyo yung ating talata, kung inyong pinapakinggan, kung anong tinuturong dito sa atin. Nung ako ay kabataan pa, at ako ay magulo rin ng isip at walang tiyak na patutunguhan, yung nanay ko lang nagturo sa akin, na sabi niya sa akin, anak, magbasa ka ng Biblia. So, sumunod ako. Nagbasa ako ng Biblia. At sa pagbabasa ko ng Biblia, hindi ko pa gasinong naintindihan, pero nagbasa pa rin ako. At ang maganda lang rito, na ang Diyos ay nagtuturo. Alright? Malaki po ang pakinabang dito. Sa akin, lalo na, nung ako'y matutong magbasa nito mula nung 18 anyos, at hanggang ngayon, ako'y 59 years old na. Imagine mo kung ilang taon na yan. 41 years. So napakalaki ng pakinabang sa pagbabasa. Pagbabasa pa lang yun. Paano pa yung pag-aaral? At paano pa yung ipamuhay mo yan? Mas napakalaking pakinabang sa buhay ng isang tao para magbago. Kaya malaki ang nagagawa ng salita ng Diyos. Okay? Ang tanong natin, paano magiging gabay ang kasulatan? Kung kayo may mga nadinig na maling kwento patungkol sa banal na kasulatan, ay mga walang pagkaunawa po sa salita ng Diyos. Na ibig lamang sabihin, mga patay ang espiritu niyan, kaya ganun ang kanilang sinasabi.
Right? Na pag nagbasa ka daw ng Bible, masisira ang ulo mo. Sa totoo lang ay dati nang sira ang ulo ng mga yan. Pagka nagbasa ka ng Bible ay maguguluhan ka. Kaya hindi sila nagbabasa ng Bible. Yung isang sekta ng grupo ng relihiyon na hindi nila pinapahawak ng Biblia, ang kanilang mga miyembro at ang ministro lang may alam patungkol sa Bible. So malaking problema po yan. Ang Biblia ay para sa lahat. Binabasa natin to, ngayon kung hindi pa nating maintindihan, ay humihingi tayo ng gabay at patnubay. So ngayon, ano ba yung ating mapapakinabang sa banal na kasulatan? Paano ito magiging gabay? Kaya number 1, gamitin ang salita ng Diyos bilang gabay sa buhay. Alright? Maglaan ng oras araw-araw sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia upang matuto ng katotohanan at may pakita ito sa iyong araw-araw na buhay. Ito po yung pagkain espiritual na sa araw-araw, kapag binabasa mo, ang isip mo ay nagiging klaro. Nagkakaroon ka ng direksyon. At ito nagiging patnubay mo sa araw-araw na buhay. Ito yung na kumbaga, sa pagkain, may umaga ka, tanghali, hapunan, sa ating buhay spiritual, ito rin yung ating binabasa sa araw-araw. Amen po. Okay? Ikalawa, itama ang mali at itaguyod ang katotohanan. Kapag may nalalaman kang maling paniniwala o gawa, gamitin ang aral ng Biblia para maitama ito ng may pag-ibig at paggalang. Katulad na sabihin natin mga maling paniniwala, yung mga ribulto na ating mga sinasamba noon. Alright? At yung mga gawa natin, tingnan natin ang Biblia kung ano sinasabi nito. Ay napakalinaw naman sa Bible, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. At huwag mong sasambahin, luluhuran. Anong katwiran ng tao? Hindi naman namin sinasambahin, pastor. Anong ginagawa niyan dyan? Napakalinaw ng Biblia na huwag kang gagawa ng anumang larawan. Niluhuran mo na, dinamitan mo pa, ipinarada mo pa. Anong tawag dyan? Hindi ba yan pagsamba sa Diyos-Diyosan? Pagkatapos sasabihin nyo na hindi naman namin sinasambay, nagpapaalala lang sa amin. Sino ba nagsasabi ng katotohanan? Yung tao o ang Biblia? Amen po, nakikita nyo po. Yung 10 Commandments, kaya nga po nire-recite natin yan para maging klaro sa mga tao na talagang ipinagbawal ng Diyos ang Diyos-Diyosan. Mga ribulto na hindi dapat na ibinabandera. Okay? Yung mga gawa na mali. Okay? Ito, ang Biblia nagtatama niyan. Alright? At yan ay may pag-ibig at paggalang na ginagawa natin. Ikatlo, sumunod sa mga prinsipyong matuwid. Ito, ano ba yung mga prinsipyo na tinuturo nito? Hayaan mong ituwid ka ng salita ng Diyos sa mga maling gawi o bisyo at sikaping mamuhay ayon sa mga katuruang makakapagpabuti sa iyong pagkatao. Nung una ako nagbabasa ng Bible, hindi ko pagading kasi nung maintindihan. Pero napatuloy lang ako sa pagbabasa sapagkat nakita ko ang pakinabang nito. Ito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Nagbigay sa akin ng katalinuhan na makita ko na ang salita ng Diyos ay talaga may kapangyarihan. Imagine mo, at that age na nagbabasa ako, if I don't remember kung 18 o 16 ako noon. Pero definitely, younger age ako nung ako'y matutong magbasa. Okay? Ang aking dinisire lang ay gusto ko pang matuto. So God opened for me a seminary. Nag-aaral ako doon, walang bayad, libre. Grabe. Kaya pagka nagdi-desire ka ng ikabubuti mo sa iyong kaluluwa, ibibigay ng Diyos yan. Kasi gusto ng Diyos na talagang turuan ka niya sa pamamagitan ng kanyang salita.
At doon mo makikita kung paano kumilos ang salita ng Diyos. Alright? At yan ay makakapagpabuti sa iyong pagkatao. Sapagkat ikaw ay magiging isang patutuo ng kabutihan ng Diyos. Alright? So, ang mga tao na naghahanap ng pagbabago, walang magbabago sa atin. Hindi tayo kayang baguhin ng magulang natin. Hindi tayo kayang baguhin ng ating institusyon. Ano mang institusyon yan? Salita ng Diyos lamang ang pwedeng magtama. Right? At mag-alis ng ating mga maling bisyo, mga bisyo natin mali. Amen. Ika-4, maging handa sa mabuting gawain. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at paglinang ng sarili gamit ang salita, maging handa sa pagtulong, paglilingkod, at paggawa ng mabuti sa kapwa. Mga kapatid, na kapag tayo nagsasanay, nililinang natin ang ating sarili gamit ang salita ng Diyos, ang ating mga kaisipan ay nagiging katulad ng kaisipan ng Diyos. Na nag-iisip tayo kung paano makatutulong, paano makapaglilingkod, paano makakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Ngayon, kung ang iniisip mo ay pagkawasak ng iyong kapwa, panglalamang sa iyong kapwa, at pagiging makasarili, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa dyablo. Na kahit pa nasa simbahan ng mga yan, na puro pang sarili ang iniisip, magtanong tayo. Sapagkat kung tayo ay tumutulong at naglilingkod at gumagawa ng mabuti, yan ay dahil sa sinasanay tayo ng salita ng Diyos. Alright? Hindi ka pwede mabuhay mag-isa. Kasi kapag ikaw ay nagliliwanag, hindi naman tinatago ang ilaw eh. Inilalagay sa nakikita yan para matanglawan yung iba. Ngayon, kung natuto ka sa salita ng Diyos, itatago mo ba yan? Ililihim mo ba ang salita ng Diyos? Mga kapatid, kung hawak mo ang katotohanan at nakatago yan, walang pagkakaiba sa ano yan? Sa mga taong walang nalalaman. Kasi yung mga may nalalaman sa salita ng Diyos, talagang naroon sa may makikita ng mga tao yan dahil lumalantad yung kanilang buhay na binago sila ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Alright? Kalima, pagpapalago ng spiritual na karapat-dapat. Okay? Palalimin ang iyong relasyon sa Diyos upang maging matibay ka sa pananampalataya at magampanan ang mga responsibilidad bilang lingkod ng Diyos. Yung para maging matibay ang iyong pananampalataya, yun nga, it requires na paglalim ng relasyon mo sa Diyos ay yung pagkakilala mo sa Diyos. Paano mo siya makikilala kung hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos? At saan mo makikita ang salita ng Diyos? Of course, nasa Biblia. Ito nga ang 66 book na to na ating tinatalakay ngayon mula noong Genesis at ngayon nasa ikalawang Timoteo tayo. So yan po ay 66 books. At yan ay naglalaman ng iba-ibang tema. Pero isa lamang ang tema niyan, lahat papunta kay Kristo. Kaya pag tayo dinadala nito kay Kristo, lumalalim ang ating pananampalataya, tumitibay tayo. At magagampanan natin ang responsibilidad bilang lingkod ng Diyos. Kung saan ka dinala ng Diyos, may layunin ng Diyos sa iyo. Kung ano man ang iyong propesyon, kung ano man ang nasasaklawan ng iyong kakayahan, doon ka inilagay ng Diyos. Hindi pwede magkamali ang Diyos sa kakayahang ibinigay sa atin. At yan ay nagpuro-progress. Kaya nga mga kapatid, habang nakikilala mo ang Diyos, nagpo-progress ang pagkakilala mo sa Kanya, nagpo-progress din ang paglilingkod mo sa Kanya. Alright? So, mga kapatid,
kapag ang salita ng Diyos ay binigyan talaga natin ng value, pahalagahan ka ng Diyos. Kasi inirerespeto mo yung kanyang salita. Sinusunod mo sa buhay mo. May gantimpala yan. Nire-reward ng Diyos yan. Amen po. Kaya itong kapangyarihan, ng kasulatan. Okay? Malaki po ang pakinabang nito sa atin. Wala nang ibang pwedeng magturo sa atin ng tama at magtuwid, kundi ang salita ng Diyos. Pag pag-aaralan po natin ang doktrina ng banal na kasulatan, napakalalim po at napakahaba niyan. Ito, yung pakinabang lang natin kung paano natin may papamuhay. Kaya nga sa araw-araw natin ng buhay, kung kayo makapagbabasa ng isang chapter, ay napakainam na niyan. Dati noon, kung magbasa ako, mga 10 chapters a day yan. Pero pagka tayo abala, okay na isang chapter na lang. Kasi meron ka pa ibang gagawin. Pero maganda po talaga ang magbabad sa pagbabasa ng Biblia kasi yan direct. Na pwede kang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. At ito ay malaki po ang pakinabang. Kapag tayo nagbabasa ng Bible, lumalalim ang ating relasyon. Tumitibay ang ating pananampalataya. Right? At agagampanan natin ang mga responsibilidad natin bilang lingkod ng Diyos. Ngayon, narito po yung hamon natin. Yung pagtanggap ng katotohanan, itong hamon. Maraming tao ang hindi agad tumatanggap sa katotohanan. Itinuturo ng kasulatan dahil salungat ito sa kanilang paniniwala o pamumuhay. Siyempre, pag nabasa mo sa Biblia, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan, may mga ribulto ka. Ano kaya sa palagay mo? Magtutugma? Tapos, may mga bisyo ka. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Magtutuwid sa'yo sa mga maling paniniwala mo at yung maayos na pamumuhay, itutuwid ka. So yan po yung hamon na mahirap tanggapin. Hindi agad matanggap sa totoo lang kasi aalisin yung bisyo mo, aalisin yung maling paniniwala mo. Ngayon, anong tugon natin? Magkaroon ng mapagpakumbabang puso upang matuto at tumanggap ng aral mula sa Diyos. Kasi kapag hindi ka nagpakumbaba at tinanggap mo ng buo ang salita ng Diyos, walang magbabago sa iyo. Kaya nga po yung mga namumuhay pa rin sa maling paniniwala at yung maling pamumuhay, walang pagbabago po yan. Kahit na yan ay sumisimba. Right? Sumisimba nga yan pero babaero pa rin. Mag-iinom pa rin. Magsusugal pa rin. Manloloko pa rin. So, ibig sabihin, hindi nagbago ang buhay. Dahil hindi tinanggap na may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos. Kasi sa totoo lang, kung tatanggapin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, magbabagong buhay natin. Hindi nila tanggapin So kaya hindi nagbabagong buhay nila. Right? Naging religious nga sila pero hindi nagbagong buhay. Naroon pa rin ang mga Diyos-Diyosan. Naroon pa rin ang mga bisyo. Amen. Kalawa, yung pagtatama ng maling katuruan. Ano yung hamon? Ang pagtatuwid sa maling aral ay maaaring humantong sa pagtatalo o pagtanggi ng iba. Lalo na, ito yung paniniwala ng Bible. Bibigyan ko lang kayo ng example na huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan sa bahay ninyo. Meron siyang Diyos-Diyosan. Magtatalo tayo niya. Bakit? Mali yung kanyang ginagawa Ang Bible nagsasabi, huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Halimbawa, sa wastong pag-uugali. Right? Meron bang nilikha ang Diyos na bakla at tomboy? Kung bakla siya,
mahirapan siyang tanggapin yan. Pero kung may pagpakumbaba na tinatanggap yung aral ng Biblia, magbabago yan. Pero ayaw ngang tanggapin, so hindi maitutuwid yung kanyang maling pag-uugali at maling asal. So ngayon, anong gagawin natin sa mga taong ayaw tumanggap? Yung mga may maling katuruan na kanilang paniwala yan eh. Yung Diyos-Diyosan, hindi naman namin sinasambayan pastor. Right? So ngayon, sinong papakinggan mo? Yung filosofiya ng tao o yung salita ng Diyos? Kasi kung salita ng Diyos ang ating papakinggan, tatanggapin natin na may pagpakumbaba, itutuwid talaga tayo nito sa maling katuruan. Kaya meron pong mga pagtatalo. Kasi nga, hindi nila matanggap ang katotohanan. So, tugon natin, kailangan gawin ito na may pag-ibig, kababaang loob, at ayon sa gabay ng banal na Espiritu. So, kapag tayo nagtuturo, ay pinapaalam natin yung tinatawag na pagiging mabisa na paglalahad ng katotohanan. Merong mga tao talaga na mahirap tanggalin agad yan. Kumbaga nga sa swimming, kung hindi ka maalam lumangoy, nakatimbulan ka. Ang salita ng Diyos, tuturuan kang lumangoy. Kumbaga sa paglangoy nga, hindi ka aalis dyan kasi matatakot ka, baka malunod ka. Timbulan po nila yan. Which is, mali. Naintindihan niyo po? Kaya nga, tinuturo natin na turuan silang lumangoy na magtiwala sa Diyos. Hindi magtiwala sa mga gawa ng tao. Alright? Ikalawang hamon po na tatlo, yung pagtutuwid sa maling gawi. Ano po? Ito po yung hamon natin. Ano po? Okay? Mahirap tanggapin kapag itinatama ang isang masamang gawi o maling asal. Mahirap po ba? Alam mo, masamang gawi o maling asal, katulad ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, pagbumura, mga maling asal yan, maling gawi. Tama? Kasi, ang tagal-tagal mo nang ginagawa, 10 taon na pagkatapos, tuturuan ka ng pastor na tigilan mo na yan kasi mapapasama ka niyan. Bakit niya sinasabi? Kasi nga, nasa banal na kasulatan. Alright? Dahil yung mga may ganyang mga ugali na masama, maling asal, ay talagang hindi papasok sa langit. So dapat tayong maging bukas sa pagbabago, tumanggap ng disiplina bilang paraan ng paglago. Dahil kung di natin gagawin yan, alright, hindi tayo lalago. Kaya yung may mga bisyo, mahirap lumago sa kanilang pananampalataya. Mahirap magbago. Kaya, nakita mo, mga nasumisimba pa yan, pag uwi niyan, may mga upa-upa yan, naninigarilyo, umiinom ng alak. Kasi nga, mahirap tanggapin kapag itinatama. Pero kung tayo may magpapakumbaba at gusto talaga nating magbago, ay magsisimula tayong sumunod. Yung hirap na hirap tayong tanggalin ng alak at sigarilyo, yung bisyo. Pero kung tayo ay handa talaga magbago, sa isang iglap pwede mong gawin yan eh. Pero ayaw mo kasi magbago eh. Dahil hindi ka naniniwala sa sinasabi ng Biblia. Kasi yung mga naniniwala, nagbabago. Alright? Kaya nagbabasa ko rin sa Biblia kasi yung may mga bisyo, talagang hindi rin papasok sa silong ng langit eh. Right? So binago ko. Naninigarilyo din ako ng araw, umiinom din ako ng araw, nagsusugal din ako ng araw, kahit kabataan. Pero dahil nga ang Biblia ay nagsasabi ng katotohanan para sa pagbabago,
ay madali lang mag-decide. Okay? Na gawin mo yung tama. Kasi nga, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Amen po. So yun ang kailangan natin. Pagsunod. Okay? Ikalimang bahagi na po ito. O ikaapat, yung pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ano po yung hamon natin? Ang pamumuhay ng matuwid ay nangangailangan ng disiplina, sakripisyo, at pagsunod kahit mahirap. Naintindihan po ninyo yung hamon na yan. Okay? Kung gusto natin ng pamumuhay na matuwid, kailangan talagang gawin ito. Right? Ang tugon po natin, patuloy na gamitin ang kasulatan bilang gabay. Araw-araw upang maging handa sa mabubuting gawa. Kasi kapag ang salita ng Diyos ang naging ating batayan, ito ang talagang nag-aakay sa atin na mamuhay ng karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Na magsasakripisyo talaga tayo kahit mahirap. Kasi yun ang kailangan. Dahil ang patutuo ng ating buhay, diyan nakikita kung tayo ay nagbabago. Alright? Ikalima, ang pagiging karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Alright? Hindi madali ang maglingkod sa Diyos lalo na sa panahon ng pagsubok o pagtuliksa ng tao. Kasi yung paglilingkod nga sa Diyos, dito tayo sinusubok yung ating pagsunod kung tayo susunod. Ay mahirap i-manipulate kahit na po ang mga gawain na ito. Ang mahalaga yung tayo ay sumusunod sa kung ano yung tama. Dahil kapag tama yung ginawa mo, tama rin yung dulo niya. Pero pag mali, tandaan nyo po, mali ang dulo. Meron pong mga naglilingkod na ginagamit nila ang mga kasangkapan, yung mga tao na para lamang makakuha ng mga suporta ay ginagamit nila. Alright? At kaya lang nakita ko yan na manipulation na pagkamali talaga, mali ang dulo. Kaya hindi lumalago. Walang pagbabago sa buhay ng mga tao at mga gawain. Kasi nga, mali. Alright? Simulan natin sa tama. Doon sa tama, magiging tama ang dulo niyan. So, anong tugon natin? Palakasin ang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang manatiling matatag at masigasig sa gawain. At kapag ginawa natin yan, makikita natin na yung sinasabi ng banal na kasulatan na upang ihanda ang tao ng Diyos sa mabubuting gawain sa paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid at mga kaibigan, ang kapangyarihan ng kasulatan ay malaki po ang magagawa, lalong-lalo na sa mga manggagawa at ganoon din sa mga mananampalataya sa pagbabago ng ating buhay, sa ating paglilingkod, at sa ating paniniwala, sa ating mga pag-uugali. Ang banal na kasulatan ay nananatiling may makapangyarihan para sa pagbabago ng buhay. Kaya kung tayo pinaghahangad ng pagbabago, walang iba tayong pwedeng sundan kundi ang banal na kasulatan. Kaya kayo po ay aking ini-encourage laging magbasa. At sa pagbabasa natin, natututo tayo at meron tayong mga tanong. At meron po namang mga mangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos para ipaliwanag sa atin ito. Kaya napakabuti ng Diyos kung ating titingnan na hindi niya tayo hinahayaang mapahamak.
Pero may mga taong mapapahamak dahil nga walang pagpakumbaba na matuto. Dahil kung naghahangad lang talaga na matuto, makilala ang Diyos ang gumagawa ng paraan para sa mga taong naghahangad na siya ay makilala. Alright? So ito po ang habilin ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang isang lingkod ng Diyos. Tayo po ay mga lingkod ng Diyos na binilinan din na itong ating ginagamit ngayon, binabasihan ng ating pagsamba, ng ating pananampalataya at paglilingkod, ay galing sa Diyos. Hindi po ito kathanang tao. Ito'y kinasihan ng Diyos para sa ating kapakinabangan. Kaya hindi po tayo mapapahamak. Marami na pong mga tao ang nagpatutuo patungkol sa Biblia. Ano po? Yung mga nagsasabing ito'y peke, nagsasabing ito'y mali. Ito po yung mga isinugo ng dyablo na gumawa ng mga kasinungalingan sapagkat mas marami nagpapatutuo sa pagbabago ng buhay nang sila ay matuto na magbasa ng Biblia. Nakilala nila ang Diyos, naging masaya ang buhay nila, naging payapa, pinagpala, ang daming pakinabang. Kaya nga, ini-encourage ko kayo mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay bigyan natin ng higit na pagpapahalaga. Katulad ng pagpapahalaga ni Maria sa salita ng Diyos na pinakinggan niya mula kay Jesus. Sana ay meron po tayong natutunan ngayong gabi ng ating pong pananambahan na napakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. So kung kayo po napagpala, ay pwede po kayo magbigay ng inyong mga ikapo at mga kaloob sa ating pong kapatid na Sister Merlinda. Ano po? So ang ating panalangin ay kayo po ay mapagpala ng Diyos. Ito pong ating pagkakaloob ay hindi po ito sapilitan. Na kahit ang Diyos ay hindi namilit, pero may pangako po ang pagkakaloob at pagbibigay sapagkat ito po ay may kaakibat na pagpapala. Amen. Kumbaga yan po ay bilang respond natin sa kabutihan ng Diyos sa atin. Sa loob ng 7 linggo ay iningatan ka ng Diyos at biniyayaan ng Diyos. Kaya wala pong magsasabi na wala siyang tinanggap. Lahat ay tumatanggap ng biyaya. So yung ating pagkakaloob ay bilang pasasalamat. At ang Diyos ay may pangako na pagpapalain niya ang mga nagbibigay. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi. Nawang kanila pong napakinggan ay isang pakinabang na magtutuwid, mag-aayos ng kanilang buhay. Dalayan ko po, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na patuloy kami nagabayan, samahan, at nawa ang salita mo ay higit na mapahalaga sa aming buhay. Pagpalain po ang aming mga kaloob. Palayan po ang aming mga kapatid sa kanilang pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alright? So sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, so ito pong darating na linggo, second week, encourage you to participate po sa Lord's Supper, sa Jesus Cares, ano po. At kung kayo naka-attend na dyan, wala na po tayong online service sa gabi. Atin pong ipanalangin yung ating pong school year na darating. Encourage yung ating mga scholar, yung mga nag-graduate na college natin, ano po. So we can change dun po sa ating mga scholar. Ang kalooban ng Diyos ang mangyari na yung ating pong mga scholar na kagraduate ay magpasa ng kanilang mga yung kanilang mga picture na graduation at yung kanilang mga card, ano po, at yung papasok sila sa susunod na taon kung anong grade na nila makita natin. Alright?
So, kung kayo po ay may mga naihanda na, ipasa na lang nyo kay Rosemary yung ating mga hinihingi na mga pictures or requirements. Okay? So, mag-evaluate po tayo this year, this coming June. Ano po, magpapasokan na. So, end of June. Before the end of June, ay matanggap ko na po yung mga report card na yan. Okay? So, para kung meron man tayong idadagdag na bagong scholar, so you can recommend na sila ay willing na dito sa ating mapatakaran. Alright? So, sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Umayo kayong mapayapa at makatulog na mahimbing at ihanda kayo ng Diyos sa kinabukasan. God bless you po at magkita-kita po tayo sa ating pong devotion from Tuesday, Wednesday hanggang Thursday. God bless you.